nagkaroon ng Winter Olympics. Ito yung mga iba't ibang sports na paglalabanan ng iba't ibang bansa. At merong sport na ang tawag ay skiing. Hindi ko ata nalagay sa monitor. Julie, pwede bang mabilis lang yung picture ng skiing? Flash natin na wala sa isip ko. Yung sports na skiing. Ito yung sa bundok, at yung bundok ay merong snow. Tapos yung mga participants ay meron silang gamit yung skier board, ski board. Tapos sila ay magpapadulas gamit yung board na yon. Ayan. Amen. Skiing. So, pababa, mula sa bundok, pababa. Ngayon, ang kakaiba sa Olympics na yon ay mga bulag ang participants. Pero, meron silang kapartner na skier na nakakakita. At yung skier na nakakakita, ang siyang nagbibigay ng instructions doon sa bulag na skier kung kakaliwa pa siya o kakanan siya. Kapag sumigaw yung nakakakita, yung kanyang kapartner ng kanan, kakanan yung bulag na skier. At kapag sumigaw naman ng kaliwa, yung nakakakita ng skier, kakaliwa yung bulag na skier. Amen? Hanggang sa matapos at makarating yung bulag na skier sa finish line. Ngayon mga kapatid, ang mensahe ng illustration na ito ay kailangang magtiwala nung bulag na skier sa kanyang skier na partner na nakakakita para makarating siya ng maayos at ligtas sa finish line. Amen? Alam nyo mga kapatid, yun din ang nais ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Itong mundo na ito ay yung bundok o yung daanan sa bundok na dinadaanan ng mga skier. Minsan, hindi natin makita ang tamang daan. Minsan, hindi natin alam ang tamang direksyon kung kakanan ba o kakaliwa. At dahil hindi natin alam ang tamang direksyon, kailangan nating magtiwala sa nakakakita ng lahat. At yun ay walang iba kundi ang Diyos na buhay sa langit. Amen. Amen. Ngayong umaga, basahin po natin ang ating main text sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Ganito ang sabi, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Sabi sa English, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Amen. Ito siguro ay familiar sa inyo. Sumusunod kayo. Baka ito ay isa sa mga memory verse ninyo o favorite verse ninyo. Amen. Mangangaral po ako sa simple at maikling pangangaral na ito, trust in the Lord. Amen. Trust in the Lord. Magtiwala sa Panginoon. Tayo po isang daling manalangin ngayong umaga. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito sa bilang ng mga mananampalataya na dinala mo sa lugar na ito upang magpuri, sumamba sa iyo, makinig ng iyong mga salita, tulungan mong bawat isa, Panginoon, sa umagang ito, mga naghahanap, O Diyos, ng tamang direksyon, layunin sa kanilang buhay, kailangan nila ng gabay mo, Panginoon, tulungan mong bawat isa, O Diyos, lalabas kami sa lugar na ito, na kami, Panginoon, ay buong pusong nagtitiwala sa iyo. Panginoon, marami pong salamat. Hallelujah, binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Una po natin pag-usapan, the command to trust. The command to trust, ang utos na magtiwala. Ang binasa po natin ay hindi po isang suggestion o opinion na para bang tatanungin pa tayo o kukunin pa ang panig natin. Ano sa palagay mo? Magtitiwala ba ako sa Panginoon? Hindi po ganon. Hindi po ganon ang talata na ito. Amen? At wala rin po tayo nabasa na merong please sa harapan. Please, trust in the Lord. Amen? Hindi mga kapatid. Ito po ay isang utos. At kapag sinabing utos, ay dapat gawin. Amen? Katulad halimbawa, nung kilala natin na 10 utos ng Diyos, yung 10 Commandments. Amen? Hindi nagbibigay ang Diyos doon ng suggestion o opinion o pagpipilian.
Yun ay mga utos na binigay ng Diyos, hindi para pagpilian at suwayin, kundi para gawin. Amen? Huwag kang sasamba, amen, sa mga Diyos-Diyosan, sa mga larawang ginawa ng kamay ng tao. Hindi po yung suggestion, opinion, o binibigyan ka ng Diyos ng choice ng pagpipili. Hindi po. Yun po ay isang utos. Huwag kang magnanakaw. Huwag magnakaw. Huwag kang pumatay. Huwag papatay. Amen. Huwag kang mangangalunya. Huwag mangangalunya. Amen po ba? At dito po sa ating main text mga kapatid, ito po ay isang utos sa mga mananampalataya ng pagtitiwala o magtiwala. Ngayong umaga, bakit ito inuutos ng Diyos sa atin? Una, dahil mas madali para sa atin ang mag-alala, mag-alinlangan, at magduda. Walang nag-amen Noong kayo ay unang napunta dito sa church, may tiwala na ba agad kayo sa akin? Tama ba? Kinilapis niyo muna ako? Sige nga, tignan ko nga. Kung talagang pastor ito. O baka pastor-pastoran lang ito. Diba, hindi nyo kagad ibinigay yung tiwala nyo sa akin. At sa marami pang mga bagay mga kapatid. Katulad halimbawa, kapag bibili kayo ng produkto, diba, talagang kinikilatis nyo tama ba yung quality nito? Matibay ba talaga ito? Kapag bibili kayo ng mga pagkain sa palengke, malinis ba ito? Sariwa ba ito? Hindi natin agad ibinibigay ang ating tiwala. Amen? Hallelujah. Ganon tayo mga kapatid. O ako lang ang ganon. Amen. Mas madali tayong mag-alala. Amen. Kapag may nabalitaan tayo merong ayuda, inuuna natin yon. Ano mas mahalaga? Amen. Pababayaan ka ba ng Panginoon? Amen? At paminsan mga kapatid, hindi lang sa tao, pati sa Panginoon ay nagagawa nating hindi magtiwala. Kaya sabi sa Bible, nagtanong muna ang Panginoon, Matthew 9:28, pagdating na Jesus sa bahay na kanyang tutuluyan, lumapit sa kanyang mga bulag na lalaki, tinanong niya sila, naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin? Pero yun mga kapatid, nagtanong muna ang ating Panginoon, naniniwala ba kayo? Kasi alam ng Panginoon na isa sa kalikasan ng tao, tayo ay mapag-alinlangan. Tayo ay mas madaling mag-alala. Sino nag-aalala ngayong umaga? Amen. Pagising mo kayo ng umaga. Amen? Hallelujah. Nag-aalala ka kaagad. Amen. Yun tayo mga kapatid. At alam yun ng Panginoon. Tapos meron pa sa Matthew chapter 6. Sinabi ng Panginoon ang mga pananalitang ito. Matthew 6:25 at 28. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin o iinumin, o tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong susuotin. Hindi ba't mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tapos tanong tayo ng verse 20, at bakit kayo nag-aalala kung ano ang isusuot ninyo? Pero mo mga kapatid, ito mismo ay mga pananalita ng ating Panginoong Hesus. Ang sinasabihan niya dito ay mga mananampalataya. Sino mananampalataya ngayong umaga? Pero mo, sabi ng Panginoon, bakit kayo nag-aalala? Amen? Kapag pinagpatuloy pa natin yung pagbasa, amen, nakikita nyo ba ang mga ibon? Na hindi sila gumagabas, hindi sila nag-iimbaka, pero sila ay hindi nagugutom. Tapos tayo kaninang umaga, paggising natin, anong salita ang lumabas sa ating bibig? Ay, linggo na naman. Lunes na naman bukas. Ano ba namang buhay ito? Amen. Mga kapatid, sabi ng Bible, kung ang mga ibon hindi pinababayaan ng Panginoon, bakit ka pababayaan ng Panginoon na mas mahalaga ka kaysa sa mga ibon? Amen. Amen. Sinabi ito ng Panginoon mga kapatid, ibig sabihin, merong mga nag-aalala. Amen. Merong mga nababalisa. Kaya totoo mga kapatid. Hallelujah. Ikalawa, kung bakit inutos ng Panginoon sa atin na magtiwala tayo sa Panginoon dahil ang pag-aalala o pag-aalinlangan ay offensive sa Panginoon. Narinig mo na ba yun? Yes. Ang pag-aalala ay offensive, nakakasakit sa ating Panginoon. Kaya kapag ikaw ay nag-aalala, parang ipinaparating o ipinapakita mo sa Panginoon na hindi kaya ng Panginoon. Na walang pakialam ang Panginoon sa iyo.
na walang solusyon ang Panginoon sa nangyayari sa iyo. Amen? Ang totoo kasi mga kapatid, kapag tayo ay nag-aalala, hindi natin magagawang magtiwala. Hindi mo pwedeng pagsabayin yung dalawa sa iisang lugar. Magkasalungat yung dalawa na yon. At kapag tayo ay nag-aalala, hindi natutuwa ang ating Panginoon. Tignan niyo sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 17, verse 17. Sumagot si Jesus, kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at baluktot ang pag-iisip, hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin nyo rito ang bata. Amen? Napansin nyo ba mga kapatid? Wala lang syempre tono. Yung ating review ay yung ating binasa. Pero mga kapatid, ito po yung mga pananalita ng rebuke o pagsasaway sa mga alagad dahil sa kanilang pag-aalinlangan at hindi pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Bakit sila sinaway ng Panginoon? Dahil nga ang pag-aalala at kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon ay offensive, nakakasakit sa Panginoon, insulto sa Panginoon. Tingnan nyo ang sabi, worry, nakalagay ba dyan? Amen? Worry is a kind of insult to the Lord. It's like throwing His promises and assurances back into His face and saying they are no good and you don't trust Him. Ang pag-aalala daw, pag-aalala ay isang uri ng insulto sa Panginoon. Ito ay tulad ng pagbabalik sa kanyang mga pangako at pagtitiyak sa kanyang muka at sinasabing hindi ito mabuti at hindi ka nagtitiwala sa kanya. Amen mga kapatid, kagaya ng sinabi ko kanina, amen, hindi mo pwedeng pagsabayin ang pag-aalala at pagtitiwala. Kapag ikaw ay nag-aalala, hindi mo magagawang magtiwala sa ating Panginoon. At kapag ikaw ay nag-aalala, ang sabi dito, amen, naiinsulto ang Panginoon kapag tayo ay nag-aalala. Sino nag-aalala ngayong umaga? Amen. At naniniwala ko mga kapatid, na yun ang pangunahing dahilan bakit isinulat ang Proverbs chapter 3 verse 5. Dahil yun ang nais ng Panginoon na mangyari. Kaya inuutusan ng bawat isa sa atin magtiwala sa Panginoon. Hindi yun isang suggestion, hindi yun isang opinion, yun ay isang utos, isang command. Alam ng Diyos, mapag-alinlangan, mapagduda, mapag-alala ang mga tao. Kaya ngayong umaga, inuutusan ng bawat isa, trust in the Lord. Amen. Magtiwala sa Panginoon. Tayo, lalo na mga kapatid, amen, sa mga matagal ng mananampalataya, dapat mas alam natin ito, dapat mas kilala natin ito. Kaya ngayong umaga, kapag kung ikaw ay nag-aalala, nire-rebuke ka ng Panginoon, bakit ka nag-aalala? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Kaya una, sabi ko sa inyo, simpleng pangangaral lang ito. Amen. Bakit natin yun gagawin? Ito po yung pangalawa, the subject of trust. The subject of trust. Ang paksa ng pagtitiwala o pagtitiwalaan. Balikan natin yung ating main text sa Proverbs chapter 3 verse 5. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Amen. Kanino daw tayo magtitiwala? Kanino daw? Kanino daw? Sa Panginoon. Siya ang subject o paksa. Dapat tayo magtiwala sa Panginoon dahil siya ang Panginoon. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Amen. Simple lang, mga kapatid. Kung hindi mo kasi kilala ang Panginoon, hindi mo talagang magagawang magtiwala sa Panginoon. Diyan pa mo ba kayo? Amen. Amen. Magagawa mo bang magtiwala sa isang tao na hindi mo kilala? Di ba hindi? At minsan, ganun din yung ating response, yung ating pagtugon sa ating Panginoon. Amen? Meron dito isang lalaki na nagkwento ng kanilang karanasan habang sila ay nasa himpapawid sakay ng eroplano. Maayos naman ang lahat nung una hanggang sa dumating sila sa bahagi ng lugar na madilim dahil merong malakas na bagyo. Kaya yung eroplano ay nagsimulang umalog ng malakas o yung turbulence. Amen? Na ang mga pasahero ay nagsimulang mag-alala at matakot. Lahat ay nagkanya-kanyang manalangin sa kanya-kanyang upuan dahil pakiramdam nila ay katapusan na nila. Talagang malakas yung alog ng eroplano. Pero may napansin yung lalaki na isang batang babae na nakaupo sa bandang harapan niya na walang bakas ng pag-aalala at takot. At nakuha pa ng batang babae na magbasa ng libro. Amen. Minsan daw yung bata ay pipikit saglit
Tapos imumulat niya yung kulit yung kanyang mata at meron siyang binabasa na libro. Pero wala daw makita yung lalaki na bakas ng pag-aalala doon sa batang babae. Kaya hindi makapaniwala yung lalaki sa nakikita niya doon sa bata. Makalipas ang ilang minuto, ng malakas na pag-alog, ay nakalampas naman ang eroplano nila sa bagyo at sila ay ligtas na nakalanding sa airport. Pagbaba ng lalaki ay agad niyang hinanap at nilapitan yung batang babae dahil manghang-mangha siya na sa kabila na parang babagsak yung eroplano sa lakas ng pag-alog, ay kalmado lang yung batang babae. Kaya paglapit ng lalaki, ay tinanong niya yung batang babae, "Iha, nakita kita kanina nung tayo'y dumaan doon sa bagyo at parang babagsak ang eroplano. Lahat ay nag-aalala, lahat ay natatakot, maliban sa'yo. Paano mo nagawa yun?" Tumingin yung batang babae sa lalaki, sabay ngumiti, amen. At ang sabi ng batang babae, "Papa ko po yung piloto ng eroplano. At kilala ko po siya at naniniwala ako na iuuwi niya ako ng ligtas." Nakuha niyo po ba yung ilustrasyon? Kaya pala hindi nag-alala o natakot yung batang babae dahil yung piloto ay tatay niya. Piloto po kasi yung driver ng aeroplano, tatay ko yun eh. At naniniwala ko, iuuwi niya ako ng ligtas sa bahay. Kaya kahit umakalog, amen, kalmado lang yung bata. Kasi kilala nung bata yung kanyang tatay. Ngayong umaga mga kapatid, kilala mo ba ang Panginoon? Amen. Talaga ba? Amen. Amen? Dahil kung kilala mo ang Panginoon, hindi ka madaling mag-aalala at magagawa mo magtiwala sa Kanya. Amen? Hindi lang basta magtiwala, kundi ang sabi sa ating main text ay magtiwala ng buong puso. Sinabi buong puso. Marami kasi nagtitiwala sa Panginoon pero kalahati lang. Half-hearted. Hindi lahat. Hindi todo bigay. Pero ngayong umaga mga kapatid, pinasa natin, ang hinihingi ng Panginoon, ang nais ng Panginoon, pagtiwalaan natin siya ng buong puso. Ibig sabihin ng buong puso, yung buong buhay mo, yung bawat bahagi sa buhay mo, buong pag-iisip mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo, buong pagkatao mo, ipagkakatiwala mo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, ang totoo, madali ang magtiwala sa Panginoon kapag maganda ang mga nangyayari. Tama ba? At kapag mabuti o alam natin ang pinapagawa sa atin. Ang daling magtiwala sa ating Panginoon. Pero ang tanong mga kapatid, paano kapag hindi na maganda ang nangyayari? At hindi na mabuti ang pinapagawa sa iyo? Ang tanong, magagawa mo pa rin bang magtiwala sa Panginoon? Kung ikaw ang dumanas ng dinanas ni Hope sa Bible. Kilala niyo ba si Hope sa Bible? Amen. Sige yun eh, amen, praise God. Tiwala sa Panginoon. Ang tanong mga kapatid ay paano kung dinanas mo yung dinanas ni Hope sa Bible? Nawala ang lahat ng kanyang mga ari-arian, namatay ang lahat ng kanyang mga anak, nagkaroon siya ng malubhang sakit, amen. Tapos sinabihan pa siya ng hindi maganda ng kanyang asawang babae, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Ang tanong ay umaga mga kapatid, kapag ikaw ang nasa kalagayan ni Hope sa mga oras na yon, magagawa mo pa rin bang magtiwala sa Panginoon? Amen. Ngayon, madali magsabi ng amen, amen. Kasi wala tayo sa kalagayan ni Hope. Tama ba? Wala tayo sa kalagayan ni Hope. Amen? Meron pang isang lalaki sa Bible. Ang pangalan niya ay si Juan Bautista. Amen? Siya ay confident noong una at pinagmamalaki na si Jesus ay ang Messiah, ang anak ng Diyos, ang kordero ng Diyos. Sabi sa John chapter 1 verse 29, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na papalapit sa kanya. Sinabi niya sa mga tao, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Confident si John the Baptist, amen? Proud na proud siya kay Jesus, ang kanyang pinsan sa laman, amen? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Tiwala si Juan Bautista sa kanyang sinasabi sa ating Panginoon. Kaya lang mga kapatid, si Juan Bautista, dumating ang araw siya ay nakulong dahil sa kanyang pangangaral ng katwiran. Amen? At hanggang sa oras na ito, ay meron pa rin mga nakukulong sa mga naninindigan sa katotohanan at katwiran ng salita ng Diyos, lalo na sa ibang bansa. Salamat dito sa Pilipinas, amen, ay walang ganon.
Kaya kahit magingay tayo na magingay sa kalsada, ipinapangaral ang ating Panginoon, hindi tayo makukulong. Amen? Ngayon mga kapatid, hallelujah, sino ba naman ang gustong makulong? Kaya biglang nag-iba ngayon ang pagkakilala at pananaw ni Juan Bautista sa Panginoon. Sabi sa Luke chapter 17, verses 18 hanggang 19, kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa mga alagad niya at pinapunta sa Panginoon upang tanungin, kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba? Pansinin nyo kanina mga kapatid, pakibalik sa John 1:29, proud na proud siya, confident. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ngayon, nung may masama nang nangyari kay Juan Bautista, pagdating sa Luke chapter 17, tinawag niya yung kanyang mga disciples, pinapunta niya kay Jesus. Mga disciples, tanungin niyo nga, si Jesus, siya na ba yung hinihintay natin? Siya na ba yung Messiah? Bakit biglang nag-iba yung kanyang pananaw, yung kanyang pagkakilala sa Panginoon? Sapagkat siya ay nasa kalagitnaan ng masamang pangyayari. Siya ay nabilanggo, bakit ako nandito? Bakit ako nakakulong? Sinabi ko lang naman ang totoo, sinabi ko lang naman ang tama, sinabi ko lang naman ang matuwid. Pero bakit ako nandito? Amen. Hindi ata alam ng Panginoon ang nangyayari. Amen. Bakit ako nakakulong ngayon? Biglang nagduda na si Juan Bautista at napalitan ang tiwala niya sa Panginoon. At ako po'y naniniwala mga kapatid na yun ay nangyayari pa rin sa maraming tao ngayon. Kahit sa mga mananampalataya na tulad ko at tulad mo. Madaling magtiwala sa Panginoon, amen, kapag magandang mga nangyayari. Pero kapag hindi na magandang nangyayari, kamusta ang iyong pagtitiwala sa Panginoon? Nababawasan. Pero ulitin ko, sabi ng Panginoon, ang gusto niya, buong puso. Amen? Na kahit sa mga masasamang pangyayari sa ating buhay, ang hinihingi, ang nire-record ng Panginoon ay buong pusong pagtitiwala sa Kanya. Amen? Hallelujah. Subalit nais ko pong sabihin sa bawat isa mga kapatid, hallelujah, na anuman ang nangyayari sa buhay natin ngayon, mabuti man o masama, ang utos sa atin ay dapat pa rin tayo magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Proverbs chapter 3 verse 5, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Napakaganda ng sinabi sa New Living Translation, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Do not depend. Huwag ka daw umasa, huwag ka daw manalig, huwag ka daw magtiwala sa iyong sariling pangunawa. At meron pong tatlong katotohanan bakit hindi tayo dapat magtiwala sa ating sariling pangunawa. Una, mga kapatid, amen, bakit hindi dapat tayo magtiwala sa ating sariling pangunawa? Sapagkat ang ating pangunawa ay limitado lamang. Amen? May mga tao na gustong malaman at maunawaan ang lahat ng nangyayari sa kanilang paligid at nangyayari sa kanilang buhay. Tama ba? Pero mga kapatid, ngayong umaga, I will tell you, amen, hallelujah, hindi mo malalaman ang lahat. Amen po ba? Amen. Hindi natin alam ang lahat at hindi natin malalaman ang lahat. Bakit, Pastor? Dahil may mga bagay na inilihim na ng Diyos na ipaalam sa atin. Deuteronomy chapter 29 verse 29, may mga lihim na bagay na ang Panginoon lang ang nakakaalam. Alam mo ba yon? Alam mo ba yon? May mga lihim na bagay, amen, na ang Panginoon lang ang nakakaalam. Kaya hindi natin alam ang lahat at hindi natin malalaman ang lahat. Amen? Pero mga kapatid, ngayong umaga, kahit hindi natin alam ang lahat, kahit inilihim ng Panginoon sa atin ang ilang mga bagay, dapat pa rin tayo magtiwala sa ating Panginoon. Amen. Bakit mga kapatid? Dahil naniniwala ko na alam ng Panginoon ang ginagawa niya. Amen. Amen. Ikalawa, mga kapatid, bakit hindi tayo dapat magtiwala sa sarili nating pangunawa? Dahil ikalawa, nagkakamali tayo. Amen. Sino nagkakamali ngayong umaga? Amen. Gusto ko makita ang kamay. Praise God, mga tao ang kaharap ko ngayong umaga. Amen. May tagpo sa Bible, mga kapatid, kung saan si Pedro, na isa sa alagad ng Panginoon, ay pinagsabihan ng Panginoon. Take note ha, si Pedro pinagsabihan ng Panginoon. Matthew chapter 16 verse 22. Kaya dinala ni Pedro si Jesus sa isang tabi at sinabihan,
Wag sanang ipahintulot ng Diyos, Panginoon. Hindi ito kailanman mangyayari sa inyo. Kasi dito mga kapatid, kapag binasa nyo ang verse 21, nagsalita ang Panginoon dito na kailangan niyang pumunta sa Jerusalem at magdanas ng paghihirap sa kamay ng mga Hudyo at mga lider ng simbahan. Na siya ay ipapako sa krus at mamamatay. At nang marinig yun ni Pedro, hindi niya matanggap, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Kaya ang ginawa niya, amen, si Pedro na isang alagad, ay dinala si Jesus na kanyang teacher, na kanyang guro, na kanyang disciple maker, na kanyang pastor sa isang tabi at pinagsabihan ng isang alagad ang kanyang disciple maker. Amen? At ang sabi ni Pedro, mga kapatid, hindi mangyayari yan, Panginoon. Hindi ka mamamatay, hindi ka ipapako sa krus. Ang unawa ni Pedro dito, mga kapatid, ay siya ang tama. Pero, ang totoo, siya pala ang mali. Dahil, nung sinaway ng ating Panginoon, sinaway din siya ng Panginoon. Verse 23, hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Satanas, pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao." Mga kapatid, pansinin nyo ito, nakaharap si Jesus kay Pedro, pero ang salitang binanggit ni Jesus ay Satanas. Sino dito ang sinabihan ka na ng Satanas? Grabe, dito mga kapatid, ang Panginoon, sinabihan niya, kaharap niya si Pedro, pero ang lumabas sa kanyang bibiga, "Lumayo ka sa akin, Satanas." Amen? Alam niyo mga kapatid, may mga oras na pakiramdam natin ay tama tayo sa ating iniisip. Tama tayo sa ating gagawin, pero mali pala. Sino sa inyo nakaranas ng ganon? Meron kang iniisip, pakiramdam mo, tama to. Tama ito gagawin ko. Tama ito yung pinaplano ko. Alam ko, tama to. Pero ang totoo mga kapatid, amen, later on, marirealize mo na lang, mali pala. Alam niyo kung bakit? Dahil nagkakamali ang tao. At dahil nagkakamali tayo, mahirap pagtiwalaan ang sarili nating pangunawa. Amen. Ikatlo mga kapatid, bakit hindi tayo dapat magtiwala sa sarili nating pangunawa? Dahil magkaiba ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. Ulitin ko, magkaiba ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. Amen? Isaiah chapter 55 verses 8 to 9. Sinabi ng Panginoon, "Ang aking kaisipan ay hindi katulad ng inyong kaisipan, at aking kapamaraanan ay hindi katulad ng inyong kapamaraanan." Pahayag ng Panginoon, verse 9, "Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo." Mga kapatid, itong totoo ngayong umaga, may mga bagay ang Panginoon na hindi natin maunawaan ng madalian at lubusan. Amen? May mga pamamaraan ng Panginoon na iba sa pamamaraan natin. May mga kaisipan ng Panginoon na iba sa kaisipan natin. Sabi ng Bible, magbigay at ikaw ay bibigyan. Pero sa pangunawa natin, magbigay at ako'y bibigyan? Ibig sabihin ako'y magkakaroon? Pero di ba kapag nagbigay ka, mawawalan ka? Nagbigay ka nga eh. Amen? So paano magkakaroon kung magbibigay ka? Tama ba mga kapatid? Nagka-contradict, nagtataliwas. Amen? Sabi din ng Bible, ibigin ang ating kaaway. Sino may kaaway ngayong umaga? Ngumiti na lang. Amen? Sa pangunawa natin mga kapatid, kaaway nga eh. Tapos iibigin, ang gulo naman nun. Ang alam ko, ang kaaway sinasabunutan. Ang alam ko, ang kaaway sinisiraan, sinasaktan. Pero mga kapatid, sabi ng Bible, sa Matthew chapter 5, ang mga kaaway pinapanalangin. Hindi na madulas, kundi bumuti sila. Amen? Ang mga kaaway, iniibig. Ang mga kaaway, tinutulungan. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ngayon, di ba parang napapaisip ka, ano ba? Ang gulo naman nun. Kaaway, ibigin. Sabi din ng Bible, mga kapatid, amen, na ang layunin, ang planong kalooban ng Diyos sa lalaki at sa babae ay magpakasal. Magpakasal. Yes. Magpakasal. Amen. Pero munawa ng tao, hindi, okay na iligin. Tama ba? Tama ba? Amen. Bakit pag mag-aasawa? Paano kung maghiwalay kami? Pero yun yung mga kaisipan ng tao, nagsasama kayo, sa isip nyo maghiwalay kayo? Ano ginagawa nyo? Ano yan? Experiment? Pero mo, hindi pala kayo sigurado sa isa't isa, tapos nagsasama kayo. Tama ba mga kapatid?
Amen mga kapatid, kapag binasa ng Bible, ang pagpapala ng Diyos ay nandun sa mga kasal na mag-asawa. Amen. Amen? Sinong mga kasal ngayong umaga? Amen. Kasal ako. Amen? Sinong mga magpapakasal? Ay! Invite mo naman ako. Invite mo naman kami. Mga kapatid, seryoso. Ako'y natutuwa kapag ako'y nakakarinig ng balita na merong mga mag-asawa na magpapakasal. Amen. Kasi yun kasi ang nakasulat sa Bible. Yun kasi ang kalooban ng Panginoon. Yun kasi ang disenyo ng Panginoon. Pero baliktad, sa kapanahunan natin yung no. Marriage is just only a paper. No. Amen? Ang marriage ay hindi idea ng tao. Ang marriage ay idea ng Diyos. Amen. Amen po ba? Meron ba mga kapatid? Sabi din ng Bible, kapag ikaw ay nag-asawa, iiwan mo ang iyong ama at ang iyong ina. Amen. Amen. Ano? Sabi ni Pastor. Kita ko sila. Oh. Ha? Sabi ko mga kapatid, kapag ikaw ay nag-asawa, iiwan mo ang iyong ama at ang iyong ina. Amen. Eh ang pangunawa natin, lalo na, amen, tayong mga Asyano, tayo ay merong kulturang family-oriented. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, hindi dapat maghiwa-hiwalay ang pamilya. Kaya itong si tatay at si nanay, yung kanilang bahay, patatayuan nila ng second floor, patatayuan nila ng third floor, patatayuan nila ng fourth floor, para yung kanilang mga anak, kapag kayo nag-asawa, huwag na kayong maalis ng bahay. Dito na lang sa second floor, dito na lang sa third floor, dito na lang sa fourth floor. Tama ba? Sinong Pilipino ngayong umaga? Diba? Yun ang pangunawa natin. Diba? Yun ang kaisipan natin. Pero mga kapatid, kapag binasa mo ang Bible, amen. Sa mga ayaw maniwala, amen. Sige, i-flash natin yung verse. Genesis chapter 2. Biruin mo, pagkalikha pa lang ng Diyos, sinabi niya na ito. Nasa first book ng Bible, verses 23-24. Sinabi ng lalaki, narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto, at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Verse 24, iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Kaya hindi ko makalimutan mga kapatid sa ating fellowship, bago kami kasala, amen, ni Rolina, ang unang tanong sa akin agad ng aking pastor, si Pastor Boyeta, meron na ba kayong lilipatang bahay? Ganun agad ang tanong sa akin. Meron na ba kayo nilipatang na bahay? Sabi sa akin, Tim, hindi kayo pwede tumira sa inyong mga in-laws. Amen? Kung gusto mong maging maayos ang inyong pagsasama, bumukod kayo. Amen. Amen? Alam niyo mga kapatid, nakinig ako sa aking pastor. Amen? At ngayon, totoo nga, amen, hallelujah, maayos ang buhay namin mag-asawa. Kaya alam niyo mga kapatid, na-realize ko nun, yung pakikinig pala sa pastor, may hatid na pagpapala sa atin. Amen. Ano na hindi ko maunawala? Hiwalay, bubukod. Amen. Alam niyo kung bakit mga kapatid, kung bakit kailangan humiwalay? Amen. Ang tatay kasi ang haligi ng tahanan. Ang nanay, ang ilaw ng tahanan. Ang mga binan ay ano? Pag natin tuloy. Baka hindi na kayo bumalik. Ang mga binan daw ang mga anay. Pero lang. Mahal ko po yung yung mga magulang na narito, amen, yung mga in-laws, amen. Hallelujah. Mahalin natin ang ating mga in-laws, amen. Mga kapatid, yung pagbukod, hindi ibig sabihin na hindi mo na sila mahal. Amen. Hallelujah. Gumagawa ka lang ng iyong sariling buhay, sariling pamilya, sa iyong sariling, sa inyong dalawang mag-asawa, bumubukay ng sarili ninyo. Kasi totoo ito mga kapatid. Amen. Ito na lang isang hindi ko na ipapangaral talaga dito sa church, patungkol sa marriage. Pero nakikita ko, meron ng mga mag-asawa, kaya lang baka hindi makarelate yung ating mga kabataan. Isa na lang, halos lahat ay pangaral ko na dito. Marriage na lang. Amen? Alam niyo mga kapatid, totoo yun, kapag kasi ikaw ay humiwalay sa iyong mga in-laws, magkakaroon ka ng kalayaan. Amen. Amen. Subukan mo tumira sa iyong in-laws, hindi ka makakakilos na maayos. Amen.
ba yung asawa mo? Tingnan mo, sarap ng higa, oh. Kaya, senyorito. Kaya salamat sa Panginoon, nakinig ako kay Pastor Boyet. Kaya ngayon, di ba, kami sa aming pamilya, ako ang hari, siya ang reyna. Walang nakikialam. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi kami bumibisita kung ibisita kami. Amen po ba? So, alisa tayo doon mga kapatid, bakit ba tayo napunta doon? At meron pang isa, amen? Di ba, sabi din ng DTI, pwede ng 500 pesos na pang noche buena natin. Sorry, hindi na ko kalagahin sa Bible. Amen? Hindi ko rin po alam mga kapatid, tatanungin nyo, Pastor, kasya ba yun? Bahala na kayo. Mga kapatid, ngayon ang tanong ay, paano yan? Amen, listen, paano yan kapag hindi mo na maintindihan? Kapag hindi mo na maunawaan ang kaisipan ng Panginoon? Ang pamamaraan ng Panginoon, magtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon? Amen. Ba, hindi mo magets eh. Huh? Hindi ko maunawaan. Amen? Ngayon mga kapatid, magbibigay ako ng illustration at baka ito ay napanood na ng marami sa inyo. Amen? Baka napanood nyo yung interview ng kilalang babaeng artista tungkol sa isang lalaki na kanyang pangalan ay si Mr. Jerry Tuazon. Siya yung lalaki na tanging nakaligtas sa pagbangga ng bus sa kanilang sinasakyan na van sa Esitex. Siya lang ang nakaligtas. Kasama niya ang asawa niya sa van, pero hindi nakaligtas, namatay. Kasama niya ang kanyang anak sa van, pero hindi nakaligtas, namatay. Amen? Sabi nga doon sa panimulang interview, amen, hallelujah, paglampas lang daw nila ng 1 kilometro, yun na nga, yung parang biglang may bumangga, hindi niya na alam ang mga nangyari. Paggising niya, pagmulat niya, amen, nasa ospital na siya. Pumikit siya ulit, hindi, nagdadrive ako eh, pero pagising niya, nasa ospital talaga siya, pumikit siya ulit, pero pagising niya, nasa ospital siya ulit. Amen? At kagad niyang hinanap yung kanyang mag-ina, nasaan yung aking mag-ina? Sa una daw ay tinago pa sa kanya, nandun lang sa baba. Amen? Ngayong umaga mga kapatid, kung sakali lang na sa'yo mangyari yun, anong magiging reaksyon mo? Kakayanin mo kaya? Kakayanin mo kaya? Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, ako, hindi ko rin alam kung kakayanin ko yun. Yes, nagiging honest lang ako ngayong umaga. Hindi ko rin alam. Amen? Siyempre, wala pa ako doon sa kalagayan na yun. Amen? Sabi, pakinggan nyo ito. Sabi ng mga tao, ay aksidente yung nangyari sa kanila. Pero ngayong umaga mga kapatid, listen. Ulitin ko ulit ito. Ilang beses ko nang sinabi dito na walang aksidente sa Panginoon. Amen. Listen, ha? Walang aksidente sa Panginoon. Alam ng Panginoon ang mga nangyayari at alam ng Panginoon ang mga mangyayari. Do you believe that? Amen. Do you believe that? Amen. So, ibig mong sabihin, Pastor, pinahintulot ng Diyos na mangyari yon? Sagot ay, oo. Posible. Diyan pa po ba kayo? Amen. Mga kapatid, ang totoo ay walang nagkataon sa Diyos. Diba? Paborito nating salita yun. Nagkataon lang. No. Walang nagkataon sa Diyos. Hindi po ako naniniwala doon. Sapagkat kapag binasa nyo ang Bible, doon pa lang sa creation, nang likhain ng Diyos ang buong kalawakan, ang buong sanlibutan, siya ay conscious, siya ay aware, alam niya yung nangyayari, alam niya yung ginagawa niya, nilikha niya ang lahat ayon sa kanyang karunungan at kapangyarihan. Amen? Hindi nagkataon mga kapatid na merong lupa, hindi nagkataon na nagkaroon ng dagat, hindi nagkaroon na merong mga hayop, hindi nagkataon na merong mga punot halaman. Mga kapatid, lahat ng iyon ay alam ng ating Panginoon. Amen? Kaya hindi po ako naniniwala mga kapatid na nagkataon lang. Bakit? Sapagkat lahat ay inayos ng Diyos. Lahat ay orchestrated ng Diyos. Amen? Hallelujah! 2 years ago mga kapatid, pauwi na kami galing Baguio. 2 years ago, totoo po itong nangyari. Pauwi na kami, galing kaming Baguio. Amen. Kasama ko sila Papa, si Mama, yung aking mag-ina.
yung aking kapatid, yung kanyang asawa, at yung magulang ng kanyang asawa. Sinama lang kami nga mag-asawa. Amen? Sama na kayo kasi nandito na rin naman sila papa at sila mama, so sumama kami. So ngayon mga kapatid, pauwi na kami. Pababa yung daan. Biglang nawalan ng preno yung van na sinasakyan namin. Amen? Uminit yung kable ba tawag doon? Tinatawag silang fluid kable ng preno. Kaya lumipis at nawala yung kapit ng preno. Buti na lang mga kapatid ay na handbrake agad. Amen, ang aking kapatid, siya kasi ang nagmamaneho nung time na yun. Kaya kumaskas lang yung gulong ng van sa lupa at para kami yung sumadsad sa gilid. So tumabi muna kami. Eksakto naman mga kapatid na yung tindahan kung saan kami huminto, yung asawang lalaki ay mekaniko. Inayos niya yung sasakyan at makalipas ang halos isang oras, okay na ulit yung van, may preno na, kaya tumuloy na ulit kami sa aming biyahe. At makaraan siguro ang 4 na kilometro, may nadaanan kami na nakatagilid na van sa gitna ng kalsada. At maraming tao doon sa area, kaya medyo na traffic. So nakita namin, paglampas namin, nagkatinginan kaming magkapatid dahil pareho kaming nasa harapan, siyang driver. Amen. Ako'y nasa passenger seat. Amen. Napasabi yung kapatid ko dahil parehas kaming mananampalataya. Hindi kaya dahil nawalan tayo ng preno doon sa taas, dahil may magbabanggaan dito sa baba. Amen. Alam niyo, pareho kami nagpasalamat sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sabi namin noon, isip ko rin habang papauwi na kami, oo nga, hindi nagkataon na nawalan kami ng preno nung oras na yun. Hindi nagkataon, amen, na doon pa kami nahinto, doon sa lugar na yung lalaki ay mekaniko. Alam niyo mga kapatid, kapag yung kung saan kami umistop, ang layo ng pagitan ng mga bahay, kasi probinsya. Pero doon kami huminto sa isang tindahan, amen, yung asawang babae nagbabantay. Sabi namin, nasira po yung preno, walang po ng preno. Sabi ng babae, okay lang, yung asawa ko, mekaniko. Nagkataon lang yun? Oo, hindi ako naniniwala, nagkataon lang yun. Amen? At yun nga mga kapatid, nakita namin, pagbiyahe ulit namin, nakita namin na merong sasakyang nabangga. Ako'y naniniwala mga kapatid na hindi po nagkataon lang yun. Alam ng Diyos, alam na ng Panginoon. So ngayong umaga mga kapatid, so kung hindi pala nagkataon, yung pangyayari doon sa Esitex, nabanggaan, at namatay yung mag-ina ng lalaki, ano naman ang dahilan ng Diyos, Pastor? Yun ang hindi ko na alam. Yan ang hindi ko na masasagot. Pastor, bakit? Dahil tao lang din ako katulad mo at hindi ako Diyos. Amen. Sabi kanina ng Diyos, may mga bagay na inilihim na sa atin ng Diyos. Sabi ng Panginoon, secret nga eh. Andiyan pa po ba kayo? Yes. Secret nga eh. Amen? Hindi na daw natin kailangang malaman pa. Alam niyo mga kapatid, napakahirap nung nangyari sa lalaki na yun. Pero alam niyo nakakamangha dun sa lalaki? Hindi niya sinisi ang Diyos sa nangyari sa kanilang buhay. Amen? Kundi ang ginawa pa niya ay nagpasalamat siya sa Panginoon. Panoorin niyo yung video. Hindi siya nagpasalamat dahil namatayan siya ng mamahal sa buhay, kundi yung kanyang pagpapasalamat ay expression, reflection ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hindi lahat ng tao ay kayang gawin ang ginawa ng lalaki na yun. Actually, natawag yung atensyon ko nung kinuwento yun sa akin ni Brother Ogie. Pero nagawa ng lalaki. Paano? Dahil naniniwala ako na may tunay na relasyon sa Panginoon ang lalaki yun. Ibig sabihin ng may tunay na relasyon, kilala niya ang kanyang Panginoon. Amen. At dahil kilala niya ang Panginoon, nagawa niyang magtiwala sa Panginoon. Na alam ng Panginoon ang nangyayari at alam ng Panginoon ang ginagawa niya. Amen? Nasabi nung lalaki mga kapatid, yung ganitong mga pananalita, pinahiram lang sa kanya yung kanya mag-ina ng Panginoon. Kaya mo bang sabihin yun? Hindi. Ganun talaga. Lahat naman pinahiram lang talaga ng Panginoon. Amen po ba? Amen.
Alam niyo mga kapatid, ito pa ang nakakamangha. Hindi niya pinakulong yung driver ng bus na bumangga sa kanila. Pinakulong. Pinatawad niya. Amen. Ipinagkatiwala niya lahat sa ating Panginoon. Amen. Ngayong umaga, kaya ba natin gawin yun? Amen? Sabi nung mga nakapanood, nag-iyakan daw sila. Kaya sa mga nagbabalak manood ng interview na yan, maganda lang po ng bimpo, ng tissue. Amen. Pero mga kapatid, napakagandang testimony. Madaling magtiwala sa Panginoon kapag magandang mga nangyayari. Pero kapag yung nangyari doon sa lalaki na yun, na nawala yung kanyang dalawang mahalagang tao sa kanyang buhay. Magagawa mo pa rin bang magpuri sa Panginoon? Magagawa mo pa rin bang sumamba sa Panginoon? Magagawa mo pa rin bang magtiwala sa Panginoon? O mapapalitan bigla ang iyong pananaw at pagkakilala sa ating Panginoon? Ngayong umaga, mga kapatid, marahil may mga pangyayari sa iyong buhay na hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan, at napapatanong ka, bakit ako? Bakit kami? Bakit hindi ang iba? Bakit sa akin nangyayari to? Nagsisimba naman ako, nananalangin naman ako, mananampalataya naman ako, pero bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari ito sa amin? Mga kapatid, kagaya na sinabi ko kanina, may mga bagay at pangyayari sa buhay na hindi mo talaga malalaman ang sagot at dahilan. Dahil kapag pinilit mong alamin, listen, kapag pinilit mong alamin, sasakit lang ang ulo mo. Sasakit lang ang ulo mo. Katulad ngayon, paano mo ma-explain yun? Walang aksidente sa Diyos, namatay yung mag-ina. So alam pala ng Panginoon, pero bakit niya hinayaan na mamatay yung kanyang mag-ina? Paano mo ipapaliwanag yun? Andiyan pa po ba kayo? Amen. Ang hirap po nawain ng... Ha? Walang aksidente, walang nagkataon sa Diyos. Alam ito ng Panginoon, pero bakit? And why me? Why us? Bakit hindi ibang tao? Amen, mga kapatid. Sasakit lang ang ulo mo. Bakit? Dahil napakahirap unawain. Sabi ng Bible, Psalm 73, verse 16, kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito, pero napakahirap. 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 Sabihin nyo nga, napakahirap. Napakahirap. Hindi mo basta-basta may papaliwanag, mga kapatid. Alam nyo kung bakit? Dahil nga limitado lang ang abot ng isipan at unawa natin. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganon kataas at kalayo ang pag-iisip at pamamaraan ng Diyos sa kaisipan at pamamaraan ng tao. Hindi mo maaabot ang kaisipan ng Panginoon. Amen. Kaya kahit anong gawin mong pagpilit, kaya kahit anong gawin mong pagsusumikap na unawain, yung mga bagay-bagay, mga mahihirap na bagay na nangyari sa iyong buhay, napakahirap unawain. Bakit? Dahil tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ng nun. Amen. Ngayong umaga mga kapatid, magtatanong ulit ako. Kapag hindi mo na maintindihan ang nangyari sa iyo, kapag hindi mo na maunawaan ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon, magtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon? Magtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon? Ang tamang sagot mga kapatid ay magtiwala ka pa rin sa Panginoon. Amen? Itong totoo mga kapatid, may mga bagay na hindi natin alam pero alam ng Panginoon. May mga bagay na hindi natin kayang gawin pero kayang gawin ng Panginoon. May mga bagay na hindi natin nakikita pero nakikita ng Panginoon. Amen? Kumbaga mga kapatid, ngayong linggo ng umaga, ang Panginoon mula sa langit ay nakatingin dito sa lupa at nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang mga nangyayari sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panig ng mundo. Nakikita niya ang mga galaw ng tao. Nakikita niya ang mga tumatakbo sa isipan ng tao. At nakikita na niya pati ang mga susunod na mangyayari. Nakikita na ng Panginoon. Amen. Dahil mga kapatid, ang Panginoon natin na ating pinapangaral at sinasamba dito sa church, siya ay Panginoon na makapangyarihan. Siya ay Diyos na mabuti. Siya ay Panginoon na walang limitasyon. Siya ay Panginoon na hindi nagkakamali. Siya ay Panginoon na mabuti. Siya ay Panginoon na tapat. At siya ang Panginoon na umiibig sa bawat isa sa atin. At siya ang Panginoon na hindi nagbabago. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ngayong umaga mga kapatid, lahat ng aking sinabi sa inyo, yun ang pagkakilala ko sa aking Panginoon. Kaya nagagawa kong magtiwala sa Kanya, anuman ang nangyayari at mangyayari sa aming buhay. Amen? Noong nakaraan lang, amen, ako'y na-aksidente sa motor. Pero sabi ko, alam ito ng Panginoon. Lord, kung meron man ako nagawa, sorry. Amen, nandito pa yung pasa. Amen, hindi ko maigalaw yung aking kaliwang braso nung nakaraan, 2 weeks ago. Amen, hindi ko lang sinabi, ilan lang pinagsabihan ko.
Yun ba, hindi alam ng Panginoon? Alam ng Panginoon. Sabi ko, habang ako'y nandun sa ospital, Lord, anong tinuturo mo sa akin? Hindi ko sinis ang Panginoon. Pastor ako, pastor. Tapos, mga kapatid, ang totoo, wala akong may pagmamalag sa Panginoon. Lord, ano ito? May tinuturo ka ba? May gusto ka bang ipagawa sa akin? Siya pa po ba kayo, mga kapatid? Hallelujah! Mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit sinabi sa ating main text na sa Panginoon magtiwala at huwag sa sarili nating pangunawa. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Dahil hindi hamak na mas mapagkakatiwalaan ng Panginoon kaysa sa atin. Hindi hamak na mas mapagkakatiwalaan ng Panginoon kaysa sa iyo. Hindi hamak na mas mapagkakatiwalaan ng Panginoon kaysa sa akin. Amen po ba? Pangatlo at panghuli ngayong umaga, the blessings for trusting the Lord. Ang mga pagpapala sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Proverbs chapter 3 verse 6. Amen. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Amen. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay nauna na ang Panginoon. Nauna na ang Panginoon. Kapag pinagtiwalaan natin ang Panginoon sa kanyang kalooban, sa kanyang pamamaraan, sa kanyang daanan na hinanda para sa atin, ang naghihintay sa atin ay mga pagpapala ng Panginoon. Alam niyo, unang pagpapala, amen, na hatid ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon, kapahingahan. Kapahingahan. Sinong naguguluhan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Amen. Nung nakaraang Biyernes, amen, may mga nabalitaan kami, meron daw mga tao na nadismaya dahil hindi daw pinayagang makalaya ang ating dating Pangulo. Amen. Inis na inis sila, buisit na buisit sila. Amen. Ang daming stress ngayon, hindi lang dahil sa government, kundi sa maraming mga bagay dito sa mundo. Amen. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, ang stress, ang masyadong pag-aalala ay hindi ka pagpapahingahin. Ulitin ko ang stress, hindi ka pagpapahingahin. Sinong hindi nakatulog kagabi dahil stress ka? Huwag yung itaas ninyo kami. Sinong hindi nakatulog kagabi dahil ang dami mong iniisip? Nakatulog ka ba? Amen? Kapag ikaw'y maraming iniisip, kapag ikaw ay nag-aalala, kapag ikaw ay stress, o pagulong-gulong ka lang sa iyong kama. Amen? Alam niyo, mga kapatid, hindi ko sinasabing hindi ako affected sa mga nangyayari sa ating bansa. Katunayan, amen, tuwing morning prayer. Amen, listen mga kapatid, tuwing morning prayer, binabanggit ko sa panalangin sa ating Panginoon ang ating bansa. Ang ating Pangulo. Amen? Pero mga kapatid, ang punto ko dito ngayong umaga, ayokong magpaka-stress. At ayokong makisawsaw sa mga usapin at mga nangyayari sa ating government. Alam niyo, ginagawa ko na lang, ipinagkakatiwala ko na lang lahat sa Panginoon. At dahil ipinagkakatiwala ko sa Panginoon, may kapahingahan, may kapayapaan, may kapanatagan. Kaya nakakatulog ako lagi na mahimbing sa gabi. Amen? Yung iba nga sa inyo, hindi pa nakakauwi, tulog na. Grabing kapahingahan. Amen? Alam niyo, mga kapatid, totoo yun. Amen? Kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, lahat ng mga lalahanin, lahat ng iyong mga madaming iniisip, lahat ng mga hindi mo kayang gawin, alam niyo ang tamang gawin ngayong umaga, ibigay mo yung suko mo lahat sa Panginoon. Amen. Kaya stress na stress ka eh. Amen? Kaya ang dami mong iniisip. Sabi mo, kilala mo ang Panginoon. Bakit hindi mo may pagkatiwala sa Kanya yan? Amen po ba? Kilala ko ang Panginoon. Kasi stress siya. Oh? Kung ganyan na nga makilala ang Panginoon, ayoko na makilala. Nakaka-stress pala makilala ang Panginoon. Amen? Ano na mga kapatid, hindi yung totoo. Kapag nasa iyo ang Panginoon, mayroong kapahingahan at kapanatagan. Amen? Amen? Ang ganda ng sinabi, mga kapatid. Amen? Paki-flash, picturean nyo na lang. Trust Him when dark doubts assail thee. Trust Him when thy strength is small. Trust Him when to simply trust Him seems the hardest thing of all. Trust Him, He is ever faithful. Trust Him for His will is best. Trust Him for the heart of Jesus is the only place of rest. Amen? Magtiwala sa Kanya dahil sa puso ni Jesus ang tanging lugar ng pahinga. Amen? Kaya alam nyo ngayong umaga, mga kapatid, may kapahingahan sa ating Panginoon. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoon.
Ikalawa mga kapatid, tangible blessings. May mga tangible na blessings kapag nagsimula ka magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Kilala niyo ba si Abraham? Si Abraham, pinangakuan ng Diyos. Siya'y magiging dakilang bansa. Siya'y magkakaroon ng maraming mga anak. Pero nang ipanganak na si Isaac, dumating ang araw, amen, na hiningi ng Diyos si Isaac kay Abraham. Amen, para ihandog doon sa bundok. At sa panahon na yon, ang paghahandog ay pagpatay. Lahat ng mga inahandog ay papatayin. Amen. Kaya siguro sa isip ni Abraham, akala ko ba nangako ang Diyos sa akin, magiging dakilang bansa ako, magkakaroon naman maraming mga anak. Amen, dadami ang lahi ko. Pero bakit ngayon, itong kaisa-isang anak ko, kukunin ng Panginoon. Binigay nga niya, tapos yun kukunin niya. Ano ba yun? Amen. Pero alam niyo mga kapatid, alam natin ang kwento. Amen. Nagtiwala si Abraham sa Diyos. Hinandog pa rin niya si Isaac. Amen? Pero alam natin ang kwento mga kapatid. Amen? Nauna na ang Panginoon doon sa bundok na paghahandogan kay Isaac. May nakalaan ng provision, amen, na magiging substitute o ipapalit, amen, doon kay Isaac. At yun nga yung tupang lalaki na ihahandog sa Panginoon. At dahil doon mga kapatid, dahil nagtiwala si Abraham sa Panginoon, sumulpot yung kilala at alam natin ngayong salita na Jehovah Jireh. The Lord will provide. Bakit? Dahil nagtiwala muna si Abraham sa ating Panginoon. Merong pagpapala na hawakan ni Abraham, nakita ni Abraham, naranasan ni Abraham ang mga pagpapala dahil nagtiwala siya sa ating Panginoon. Meron pa sa Bible, kilala niyo ba si Elias at yung babaeng bao? Amen? Sabi ni Elias, amen? Hallelujah, bigyan mo ako ng tinapay. Sabi ng babaeng bao, wala, ito na nga lang isang dakot na harina at kaunting langis. Pagkatapos ko itong lutuin, kainin, wala na, mamamatay na kami. Pero alam natin, nangusap ang Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Sabi ni Elias, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Hindi na sinasabi ng Panginoon ngayong umaga, huwag kang matakot. Sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Ako'y sugo ng Panginoon. Ipagluto mo muna ako ng tinapay. Amen. Yung babae, amen, hindi rin niya gusto maunuman. Last na nga ito Paano yun? Paano magkakasya? Last na nga Amin na lang ito, ibibigay pa namin sa'yo. Pero alam ulit natin ang kwento, nagtiwala yung babaeng bao, ginawa niya yung inuutos ni Elias na igawa muna siya ng tinapay. Alam niyo mga kapatid ang nangyari? Hallelujah! Yung isang dakot na harina at kaunting langis ay tumagal pa. Yung isang araw na lang sana ay tumagal pa ng isang taon. Amen? Naranasan, amen, nakita, nahawakan nila ang pagpapala ng ating Panginoon. Mga kapatid, kapag ikay nagtitiwala sa Panginoon, merong tangible blessings na iyong mararanasan. Amen? At panghuli mga kapatid, amen? Hallelujah! Sa aking pagtatapos, kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, yan ay naghahatid sa iyo ng karunungan. Amen. Yan ay naghahatid sa iyo ng karunungan. Ang binasa natin ay galing sa Proverbs. Ang Book of Proverbs sa Bible ay tinatawag na Book of Wisdom. Book of Wisdom. Dahil ang nagsulat ng Proverbs ay ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa ibabaw ng lupa, si Haring Solomon. At kung siya ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa ibabaw ng lupa, siya ay pinakamatalino dahil sumasa kanya, binigyan siya ng karunungan na kagaya ng karunungan ng Diyos. Amen? Kaya itong pinakamatalinong taong ito, siya ay nagsulat at syempre, dahil galing sa marunong na tao nagsulat, amen, yung aklat ng kawikaan, yung Book of Proverbs, kapag iyong binasa, kapag iyong sinapamuhay, makakasumpong ka ng karunungan sa mga pagpapasya na iyong gagawin sa iyong buhay. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, ngayong umaga, hallelujah, thank you Lord. Sabi dito, naka-flash pa dyan. Sabi sa Romans chapter 8 verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Mga kapatid, hindi nagbabago. Inawit natin Kanya sa ating praise and worship. Great is His faithfulness. He never changed, He never fails. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. At dahil hindi nagbabago ang Panginoon, isa sa mga kalikasan ng Panginoon, siya ay mabuting Diyos. At ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagbabago at yun ang kanyang iniisip at gustong gawin sa buhay mo. Magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Ngayong umaga, bago tayo mag-altar call, amen, paki-flash ako. Amen.
Julie. Wala. Sorry. Sabi dito, the recurring principle of the book of Proverbs is that those who choose wisdom and follow God will be blessed in numerous ways. Ang sabi ay, ang paulit-ulit na prinsipyo ng aklat ng mga kawikaan ay ang mga taong pipili ng karunungan at sumusunod sa Diyos ay pagpapalain sa maraming paraan. Ang kapatid, ngayong umaga, ito po ang mensahe ng pangangaral. Ano man ang nangyayari sa iyong buhay, mabuti man yan o masama, magtiwala ka sa ating Panginoon. Naiintindihan mo, hindi mo naiintindihan, magtiwala ka sa Panginoon. Naunawaan mo, hindi mo naunawaan, magtiwala ka sa ating Panginoon. Gusto mong nangyayari, hindi mo gustong nangyayari, magtiwala ka sa ating Panginoon. Dahil mas alam ng Panginoon, amen, ang totoong makakabuti sa iyo at alam ng Panginoon, amen, ang kanyang ginagawa para sa iyo. Amen. Ngayong umaga, palakpakan, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Tayo magsimulang lahat. Praise God, hallelujah, Lord, maraming salamat sa umagang ito. Tinuruan mo pong muli kami. Humingi kami ng tawad sa aming mga pag-aalala, sa aming mga pagdududa at pag-aalinlangan. Patawarin mo po kami, Panginoon, ngayong umaga. Maraming salamat, O Diyos, na muli ibinabalik mo kami, Panginoon Diyos, on right track, Lord God, sa mas dapat naming gawin, Panginoon, at yun ay ang magtiwala sa iyo. Hallelujah. Para po sa bawat isa, amen, na first time ngayong umaga, hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong buhay, kami po'y nagpapaanyaya, hindi po kami nag-aalok ng panibagong relihiyon. Ang inaalok po namin sa inyo ay isang buhay na Diyos, isang persona na naparito sa mundo upang bayaran ng iyong mga kasalanan. Ang kanyang pangalan ay Jesus Christ. Siya, amen, ang iyong kailangan tanggapin sa umagang ito. Hindi relihiyon, kundi relasyon sa ating Panginoon. Hallelujah. Meron po ba? Ngayong umaga, nais ka namin samahan, nais ka namin nganihan. Salamat, Brother Elmer. Praise God. Hallelujah. Si Brother Joseph. Okay, samahan si Brother Elmer. Amen. Tatanggap sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Meron pa po ba? Ngayong, amen. Nakarap po kayo dito sa akin. Nakarap po sa akin. Amen. Sige po. Meron pa po ba? Gusto niyo pong tanggapin ang ating Panginoong Hesus? Hindi po kami nag-aalok ng panibagong sekta, panibagong samahan. Amen. Ang amin pong binabahagi, ang amin pong pinapangaral dito ay isang Diyos na buhay. Amen. Na umibig sa atin, nagmalasakit sa atin, nagpahalaga sa atin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat. Amen. Sa dalawang bago, first time na tumatanggap sa ating Panginoon ngayong umaga. Ako naman po yung mangusap sa bawat isa. Amen. Pwede pa rin po lumapit ang iba dito sa harapan. Tayo mag-altar call o kung saan ka pwede nga manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Kausapin natin ang ating Panginoon. Inuutusan tayo ng Panginoon ngayong umaga. Magtiwala tayo sa Kanya. Hallelujah. Ang pagtitiwala sa Panginoon, hallelujah, ay maghahatid sa iyo ng karunungan. Marunong ang taong nagtitiwala sa ating Panginoon. Praise God. Habang inaawit natin, amen, sa awitin, binubuksan po natin ang altar, goodness of God. Hallelujah. Mabuti ang Panginoon. Let's pray. Let's pray. Hallelujah. Let's seek God. Let's seek His will. Hallelujah. Trust in the Lord, His direction, His guidance, His wisdom. Hallelujah. Glorify your name. For your mercy never fails me. Yes, hindi mo kami binibigo, Panginoon. Thank you, Lord. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night.
It's running after your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after. Everybody, let's sing walang music. And all my life, and all my life you have been faithful. Lord, pinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo, Panginoon. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Simulan natin magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Sa umagang ito, nakila ka ang Diyos, walang kang katulad, walang kagaya mo, Panginoon, hindi ka nagbabago, ikaw pa rin ang palaging nariyan para sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, iyong ipinaunawa sa amin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, sa mga oras, Panginoon, na kami nag-aalinlangan at nag-aalala, Panginoon Diyos, hallelujah, na nakakalimutan ka namin, nakakalimutan namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan at ang kaya mong gawin, Panginoon. Sa umagang ito, O Diyos, lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na kinikilala ka namin na ikaw ang Panginoon na nakakaalam ng lahat. At dahil ikaw ang nakakaalam ng lahat, Panginoon, hallelujah, kami ngayon, O Diyos, ay magsisimulang magtiwala, Panginoon, sa lahat ng iyong kaisipan at pamamaraan para sa aming buhay at sa pamamagitan ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa mga pagpapala mo sa umagang ito. Lalabas kami, O Diyos, na may panibagong kagalakan, kapahingaan, kapayapaan, Panginoon, at pagtatagumpay na nagmumula sa iyo, na handa naming harapin muli, O Diyos, hallelujah, ang mundong ito, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga oras na hindi namin maintindihan, hindi namin maunawaan ang mga nangyayari sa aming kapaligiran. Lalo na, Panginoon, sa aming mga personal na buhay. Panginoon, sa umagang ito, Lord God, hallelujah, tulungan mo kami na anuman, Panginoon, ang nangyayari sa aming buhay, patuloy kami magtitiwala sa iyo. Patuloy kami magtitiwala sa iyo. Sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti at makapangyarihan, hallelujah, na yung iniibig ang bawat isa sa amin. Ibalik mo po kami, Panginoon, sa susunod na gawain, lalo na sa susunod na linggo, hallelujah, ang aming ika-4 na taon ng anibersaryo dito sa Father's House Pateros, Panginoon, aalalahanin namin ang lahat ng kabutihan, kadakilaan, kagandahang loob, biyaya at habag mo, Panginoon, na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Meron kang ginawa sa aming buhay at meron ka pang mga gagawin sa aming buhay. Marami pong salamat, O Diyos. Hallelujah. Tulungan mo, Panginoon, ang aming relationship sa iyo ay mas managana pa at mas lumalim pa, Panginoon, na ikaw, Panginoong Hesus, ang tunay, Panginoon, hallelujah, ang tunay na Panginoon ng aming buhay. Marami pong salamat, O Diyos. Ingatan mo po ang bawat isa. Hallelujah. Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Lahat ay sumigaw ng malakas na Amen! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat.